Radyo And the KBP Golden Dove Award for the best FM radio station provincial goes to Radyo Natin Network, Manila Broadcasting Company. Sa ngalan po ng Manila Broadcasting Company, ang aming Chairman, Mr. Fred J. Lizalde, ang aming Presidente, Mr. Junic Dao, taus-pusong pasasalamat ang aming ipinapaabot sa KBP. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat po. All over the nation, we're here for you. Friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radyo Natin. Your favorite radio. Bridging the entire archipelago. Radyo Natin. Your favorite radio. Radyo Radio. Radyo Natin. Your favorite radio. Bridging the entire archipelago. Radyo Natin. Your favorite radio. Radyo Natin. Manila Broadcasting Company. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KITSP. Cotabato City is a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Tama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan na 12 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magandang umaga, Central Mindanao. Welcome aboard sa Radyo Natin Balita. Ngayon ay ka-4 sa buwan ng Hunyo 2026 at ika-18 sa buwan ng Julhizza 1447 sa Islamic Isra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer KBP license, BCTR Sir PB Jawaril at sa aming news head, Miss Norunin Samamital Kusin, sa aming mga media technician, ako po ang inyong makakasama sa loob ng 30 minuto, Radyo Natin Caroline Abbas. 13 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at bago natin dakuan ang ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon na ngayong araw ng Huwebes. Ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BAR, Cotabato City Field Office sa pamahala ni MP Minister Bailing Ismantawil. At sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abdurauf A. Makakua. Katuwang ang DXTC Radyo Natin na maging alerto at laging handa mga kabangsamoro. 14 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at narito na ang ating ulat panahon. Patuloy na nararanasan ang matinding init ng panahon sa buong region ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ngayong araw. Ika-4 sa buwan ng Hunyo 2026 kung saan nananatiling nasa danger level
o antas na delikado ang heat index ayon pa sa pinakahuling ulat ng Pag-asa. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 32 degrees Celsius hanggang 34 degrees Celsius sa mga pangunahing lugar tulad ng Cotabato City, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, Lana del Sur, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Subalit dahil sa mataas na antas ng halumigmig o kahalumigmigan ng hangin na umabot na sa 80 to 85%. Tumaas ang heat index sa 40 degrees Celsius hanggang 42 degrees Celsius sa karamihan ng mga lugar. Habang sa mga bukas na lugar at direktang sinisikatan ng araw, maaari pa itong umabot ng higit pa sa 43 degrees Celsius. Kondisyon ng panahon, bahagyang maulap hanggang maaliwalas. Inaasahang magiging mas maliwanag at mainit pagsapit ng alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Mahina hanggang katamtaman mula sa direksyon ng Timog Kanluran na may bilis na 5 hanggang 12 kilometro bawat oras ang kondisyon ng hangin. Ang kondisyon ng ulan naman, maliit ang pagkakataon ng pag-ulan ngayong araw, maliban sa ilang bahagi na kabundukan kung saan maaaring magkaroon ng panandaliang pag-ulan o kulog sa dakong hapon o gabi. Patuloy na binabantayan ng Pag-asa at ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ang pagbabago ng panahon at init at agad na maglalabas ng karagdagang abiso kung may pagbabago sa sitwasyon. Inaasahang mananatili ang ganitong init sa mga susunod na araw bago maramdaman ang ganap na pagpasok ng panahon ng tag-ulan sa rehiyon. At yan ang ating ulat panahon mula sa DOST Pag-asa Cotabato. At ang ating ulat panahon ay nihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pamahala ni MP Minister Bailing Ismantawila at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abdurrauf Imakakua. Katuwang ang DXTC, radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabangsamoro. Itama po ang inyong mga orasan, oras sa buong kapuluan na 18 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa ating pangunang balita, inaprobahan ng Rules Committee ng Bangsamoro Parliament ang pagsasagawa ng mga focus group diskusyon sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kaugnay ng panukalang batas na naglalayong gawing institusyon ang mga programa at aktibidad ng daawa sa rehiyon. Naka-schedule ang mga konsultasyon sa ikalawang linggo ng Hunyo matapos sa pagtibayin ng committee ang schedule nito sa isang pulong na ginanap kasunod ng strategic planning session ng mga mambabatas ng Bangsamoro. Layunin ng Parlamenta Bill number 463 na inakda ni na Speaker Muhammad Is Yacuba at Member of Parliament Muhammad Najil Ibila na itatag ang Bangsamoro Da'wa Center at Bangsamoro Da'wa Council upang mga siwa at magbigay ng direksyon sa mga programang may kaugnay sa daawa sa buong rehiyon. Ayon pa kay Speaker Muhammad Is Yacuba, kabilang ang panukala sa mga prioridad na hakbangin ng Bangsamoro Government
sa ilalim ng pamumuno ni Chief Minister Abdulrauf Imakakua, partikular sa pagsusulong ng moral governance at pagtatatagan ng mga institusyon sa rehiyon. Sa ilalim ng panukala, ang daawa ay tumutukoy sa mga gawaing panagtataguyod ng etikal na komunikasyon, pag-unawa sa kultura at edukasyong nakabatay sa mga pagpapahalaga at tradisyon ng Bangsamoro. Sa parehong pagpupulong na pagkasunduan din ng komite na isama sa kanilang deliberasyon ang nilalaman ng Resolution number 716 na nagmumungkahi ng pagtatag ng Bangsamoro Office for Religious and Cultural Affairs sa ilalim ng Office of the Chief Minister. Sinabi ni na Deputy Chief Minister Ali Sulaiman at MP Said Sheikh na layunin na nasabing panukala na magkaroon ng isang tanggapang magsisilbing sentro o sentrong tagapag-ugnay ng mga programa sa Dawa Interfaith Engagement at Cultural Integration sa Burma. Binibigyan daan naman ni Presiding Officer Rasul Amitmog Jr. ang kahalagahan ng malawakang konsultasyon sa iba't ibang sektor. Anya lalahukas sa mga focus group discussion, hindi lamang ang mga leader relihiyoso at komunidad ng mga Muslim, kundi maging ang mga kinatawan ng mga hindi Muslim na sektor. 21 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, pinangunahan ng Bangsamoro Darul Ifta ang pamamahagi ng sahod sa buwan ng Enero 2026 at special appreciation merit or SAM bonus ng mga community peace advocate sa mga lalawigan ng Tawi-Tawi, Zamboanga at Basilan. Ayon pa sa BDI, sinagawa ang aktibidad bilang pagkilala sa mahalagang papel at patuloy na kontribusyon ng mga community peace advocate sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa Bangsamoro Region. Ay sa pakikipag-ugnayan sa Casa Division ng Office of the Chief Minister or OCM, tiniyak ng BDI ang maayos at napapanahong pamahagi ng mga benepisyo sa mga CPA na nagsilbing katuwang ng pamahalaan sa pagpapalakas sa kapayapaan, pagkakaisa at pakikilahok ng komunidad sa antas ng mga barangay at lokalidad. Idinaos ang distribution activities sa Tawi-Tawi sa function room ng Dahuan Tampi Beach Resort sa Bungaw, Tawi-Tawi, habang isinagawa rin ang kaparehong aktibidad sa Basilan. Dumalo sa programa ang mga kawani ng BDI, mga kinatawan mula sa OCM, CAS Division at ang mga community peace advocate mula sa mga nasabing lalawigan. Bilang pangunahing tanggapan na nangangasiwa sa aktibidad, tiniyak na BDI ang maayos, organisado at transparent na proseso ng pamahagi ng sahod at sama bonus upang matanggapan ng mga benepisyaryo ang kanilang kaukulang kompensasyon at insentibo. Tatlong minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Kayo pa rin ay patuloy na nakikinig sa 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City. Para sa iba pa nating mga balita, tumanggap na tig 150,000 na financial assistance ang 10 Farmer Association na People's Organization na Cooperative at madarasa mula sa opisina ni Member of Parliament Abdul Basit Bobby Benito. Ang pondo ay mula sa Transitional Development Impact Fund 2026 ni MP Benito at idinaan sa pamamagitan ng Ministry of Labor and Employment
Ayon pa sa beneficiaryo, malaking tulong ang ibinibigay na pundo upang mapalawak ang kanilang proyekto at mapabuti ang antas na pamumuhay ng kanilang mga miyembro. Nagpasalamat ang mga beneficiary sa programang inisyatiba ni MP Benito. 25 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, patuloy na sinusulong na pamahalaang palalawigan ng Maguindanao del Sur ang mga programang nakatuon sa pagpapalakas sa kababayhan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaalaman, oportunidad at suporta upang mapalawak ang kanilang kakayahan na magtaguyod ng kabuhayan at makibahagi sa pagpapaunlad ng kanilang mga komunidad. Ayon sa pamahalaang palalawigan na bahagi ng mga inisyatibong ito, ang pagpapalawak ng akses ng kababayhan sa mga serbisyong pangkalusugan, pinansyal at pangkabuhayan. Layunin nito nga matulungan ang mga organisasyon ng kababayhan na mapahusay ang kanilang mga proyekto at mapalakas ang kanilang pinagkakakitaan. Sa pamagitan ng mga programang ito na magkakaroon ng mas maraming pagkakataon ng kababayhan na maging aktibong kalahok sa mga gawaing pang-ekonomiya at pang-komunidad na nagdudulot ng positibong epekto sa kanilang mga pamilya at pamayanan. Binibigyang diin na pamahalaang palalawigan ng Maguindanao del Sur na ang pag-unlad ng kababayhan ay mahalagang bahagi ng pangkalahatang pag-unlad ng komunidad sa patuloy na pagpapatupad ng mga programang nagbibigay ng kakayahan. Inaasang mas marami pang kababayhan ang magiging leader negosyante at katuwang sa pagtataguyod ng isang mas maunlad at inklusibong lalawigan. 26 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay magbabalik after this page. Short commercial. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotahuato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitty, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitty. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacar, Cotabato City. Sa Kitty, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Quimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa
Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Emerging technology through innovative marketing. Almia Digital Marketing Services. Your one-stop store of IT products and printing consumables and after-sales service. Available are printer, laptops, PC desktop, computer parts, and accessories. Vending machine, laminator, binding machine, tuner powder, tuner cartridge, gram kit, refill ink, eco solvent ink, pigment ink, sublimation ink, laminating film, photo paper, office and school supplies. Almia Digital Marketing Services, Cotabato City Branch, located along National Highway, Rosary Heights 1, Sinsuat Avenue, in front of Colan School, Cotabato City. Almia Digital Marketing Services, Sarip Agwak Branch, National Highway, Poblacion Sarip Agwak, Maguindanao del Sur. For your inquiries, you may text or call at cell phone number 0935-921-2261 or visit its Facebook page, Almia Computer Works. What are you waiting for? Grab yours! Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan at 32 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Nasawi ang isang babae matapos sa pagbabarili ng hindi pa nakilalang salarin sa harap mismo ng pamilihang bayan ng Barangay Bulalo, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Kagabi, ika-3 sa buwan ng Hunyo 2026. Kinilala ang mga kaanak, ang biktima na si Sadia Upama, residente ng Barangay Makagiling at ina ng 4 na anak. Batay sa paunang impormasyon ng otoridad, naganap ang insidente sa tapat ng Bipata Outpost sa nasabing barangay. Ayon naman sa mga kaanak ng biktima, may dala umano itong humigit kumulang 200,000 na sinasabing kabayaran mula sa naipagbintang bahay. Agad namang rumisponde ang mga otoridad matapos ang pamamaril habang nagsasagawa ng masusing investigasyon ng Sultan Kudarat Municipal Police Station upang matukoy kung ano ang motibo sa nasabing pamamaril at ang pagkakakilanlan ng responsable. 33 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga para sa ating panghuling balita. Inaprubahan na sa House of Representatives sa ikatlo at huling pagbasa ang matagal nang nakabingbing panukalang batas na nagbabawal sa political dynasties na itinuturing na isa sa pinakamahalagang electoral reform bill sa mga nakalipas na taon. Sa botong 267 pabor, 20 ang kontra at 7 abstensyon, lusot na sa Kamara ang House Bill number 8389 o ang Anti-Political Dynasty Act.
Sa ilalim nito ay pinagbabawal sa mga mag-asawa at magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity o affinity or kamag-anak sa dugo o sa kasala na sabay na humahawak o tumatakbo sa mga elektibong pwesto sa parehong jurisdiksyon. Ayon sa Majority Leader Sando Marcos, sa pangunahing may akda ng panukala, ang pagpasa sa bill ay patunay na handa ang Kongreso na harapin ang isa sa pinakamalalim na isyong pampolitika sa bansa upang palawakin ang partisipasyon ng publiko at patatakin ang tiwala sa demokrasya. Layunin ng panukala na bigyang buhay sa Seksyon 26 Article 2 ng 1987 na Konstitusyon na nag-aata sa Estado na tiyakin ang pantay na oportunidad sa serbisyong publiko at ipagbawal ang mga political dynasty base sa itatakda ng batas. Sakop ng ban ang mga pambansa at lokal na posisyon kabilang ang pagkapangulo, Vice Presidente, Senado, Kamara at mga pwesto sa probinsya, lungsod at munisipalidad. Obligado rin ang mga kandidato na magsumite ng sworn declaration sa Commission on Election or COMELEC na nagpapatunay na hindi sila lalabag sa batas na ito. May kaukulang parusa naman ang sino mang magtatago ng impormasyon, magsusumiti ng peking dokumento o gagawa ng paraan para ikutan ang nasabing pagbabawal. 36 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Yan na po ang kabuuan ng ating radyo natin na balita. At bago ho tayo magpaalam, hello po kay Tristan White V. Gulay at kay Nesrin Benito, kay radyo natin Anderson Ongfa at sa aming program director BCTR Sir PB Jawaril at Loto Oko Man Taps. Ayan, maraming salamat po sa pagsama sa akin sa loob ng 30 minuto hanggang sa muli sa ganito ring oras sa timpilan na 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. Sa ngalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer KBP license, BCTR Sir PB Joril at sa aming news head, Miss Noronisa Mamital Kusin. Sa aming mga media technician, ako po ang inyong nakasama, radyo natin Carolina Abas, sa magandang umaga Central Mindanao at tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat. Sabihin ko sa inyo, di magaga. Anong gamit ninyo sa pakikinig? Radyo po na maliit. May radyo, may transistor radio sa bahay. Opo, yung radyo po na maliit. Tapos pagdating dyan sa karinderya, bawal na po ako mag-ano dito kasi trabaho na po. bawal na. Pero pwedeng maglagay ng isang Mini component. ng radyo dyan, mini component para pati yung mga kumakain makakapakinig. Pwede po. Ayan, tama. Ayan na, andyan na si Don. Don, ikaw na bahala. Ayan na. Sino ang paborito mo announcer sa DZRH? Jerry ba po at saka Anthony Taberna. Bigyan na natin yan ng 1,000 Yay! pesos. Talaga Ano naman. po today natin ngayon, Ate Fer? Wala po. Ano po? Quorum! Nadali! Ng DZRH medium component. Atin sa atin ng Astron, alagang maasahan. At syempre, ang malakas promo grocery bag. Atin sa atin ng DZRH at ACS. At syempre, ang bangong ka-bloom. Atin sa atin ng Charm Falcon Purple